So, under our dental benefits, covered po dito yung any number of dental consultations. And then, once a year na routine oral prophylaxis or yung pagpapalinis ng ngipin. And then, any number of simple tooth extraction. So, when we say simple tooth extraction, ito po yung mga bunot na hindi nag-require ng surgical in nature. So, hindi ko kina-cover dito yung mga impacted tooth, yung mga ankylosis, hindi po yung covered. And then, any number of temporary fillings or temporary pasta, covered po siya. And then, lastly is yung permanent life cure filling or yung permanent pasta, covered po siya up to 3 surface. So, when we say surface po, yun po yung number ng sides ng ngipin. Hindi po siya per tooth yung coverage. So, for example po, meron po kayo pinapasta na ngipin, but isa lang yung butas niya, pero yung na-cover na surface is dalawa. So, makukonsume na po agad yung dalawang surface ng coverage po natin. So, maximum of 3 surface po yung coverage natin annually. And then, ito po yung contact number ni One Worldwide. So, mag-avail po kayo ng mga dental procedures. Ito po yung contact number nila ni One Worldwide Health. So, mas prefer po nila na i-text sila kaysa tawagan. Kasi po, pag tinext po sila, mas makakuha po sila ng receipt kung sino po yung member na mag-a-avail. So, all you have to do is i-text nyo lang po yung full name, yung company, tapos kung anong type ng availment or dental procedure yung gagawin po ninyo, and then area kung saan po kayo mag-avail ng dental procedure. And then within 24 hours, babalikan na po kayo ng agent ni One Worldwide Health para ibigay sa inyo yung mga accredited dental clinics nila within your area, and then sila na rin yung magpa-process nung sa appointment nyo. And then, this is our reimbursement. Actually, this is outdated. So, if may mga members na nagpunta sa mga non-accredited hospitals or clinics, pwede naman po siyang i-reimburse. So, yung process po natin is through online po siya, but we require yung physical copies ng mga receipts as well as yung mga SOA. So, yung current procedure po natin, meron po kami binibigay na Google Form link sa welfare officer. So, kailangan nyo lang po i-fill out yung link na yon, and then upload yung mga checklist ng mga requirements. And then, once na-upload nyo na po yun, marireceive na po yun ng medical reimbursement officer namin. And then, email po nila kayo kapag merong mga lacking documents. And then, once na-comply nyo na po lahat ng mga lacking documents, please submit yung mga hard copies ng documents, kasi po, bago po namin i-reimburse yung reimbursement nyo is kailangan namin ng hard copies ng document in exchange of your reimbursement. And then, yung reimbursement ko is through online transfer or bank transfer. And then, kindly take note na dapat masubmit po natin yung reimbursement natin 45 days upon discharge or upon availment, kasi if nag-more than 45 days na po siya, automatic i-decline na po siya ng carrier po natin. And then, ito po yung mga example na exclusions or yung mga hindi kino-cover ng HMO po natin. So, first one is yung mga dermatological care and cosmetic in nature, hindi po siya kino-cover. Kasi po, ang kino-cover lang po natin na HMO po natin is dapat merong diagnosis or dapat merong illness na coverable dun sa program po natin. And then, executive check-ups or routine medical examinations are not covered. Kasi po sa program po natin or sa benefits nung inabil ng company is wala po siyang preventative in nature. So, like yung mga request like mga APE, hindi po siya kino-cover. So, dapat po merong illness or merong diagnosis. And then, dental illnesses and any cases, hindi po siya covered. And then, next one is yung treatment of illnesses and injuries attributed to members' own misconduct, hindi po siya covered. So, for example, nagkaroon po ng injury si member, pero yung proximate cause ng injury is dahil sa mga hazardous activities. Like, for example, nag-participate siya sa mga motor racing, or mga paragliding, or yung mga any hazardous activity na nag-require ng mga waiver. So, pag nagkaroon ng accident, hindi po yun kino-cover ng HMO po natin. And then, next one is yung corrective appliance for artificial aid, surgically implanted internal and external prosthetic devices. Hindi po yun covered.
So, common example po dito is yung mga fractured bones. Di ba po may nilalagay na bakal para ma-realign ulit yung bone? So, yung bakal na yun, hindi yun pino-covered ng HMO, but yung cost ng surgery covered po siya. And then, psychiatric and or psychological illnesses, hindi po covered ng AMAFIL. Any types of vaccines, hindi po covered except po dun sa first dose ng anti-rabies, anti-venom at saka anti-tetanus shot. And then, screening for STDs, erectile dysfunction, mga fertility test, hindi po siya covered. And then, lastly, ito po yung common na na-exclude dun sa program, yung mga injury or illnesses arising directly or indirectly out of excessive consumption of alcohol. So, yung mga common cases na na-encounter namin dito is yung mga vehicular accident, tapos intoxicated ng alcohol yung member, automatic hindi po mag-respond yung HMO po natin. And then, this one, ito po yung customer service hotline ni AMAFIL. So, if meron po kayong concern or meron kayong assistance na kailangan dun sa HMO nyo, ito po yung number na pwede nyo tawagan. If hindi nyo po na-reach yung mga number na yon, so ito po yung personal number ko sa baba. You can also send me an email kapag may mga urgent request po kayo para po ma-route ko po agad directly sa mga agents ni AMAFIL. So, ito po yung personal number ko sa Viber, and then this one is yung company landline number, and then this is my company phone number. So, yun lang po yung sa presentation ko today. If meron po kayong questions about your program or yung HMO, pwede po kayo magtanong. Makikita ba sir sa apps yung balance mo kung gumamit ka na dun sa consultation? Kunyari, nakagamit ka? Parang hindi po nakikita, sir, dun sa pero dun sa Facebook Messenger, yung sa newly launched na services ni AMAFIL, pwede nyo pong i-request dun yung yung current na availment or yung in-avail. Pero per year, magkano nga yung sa per year yung pag sa mga For the KRBS po na na Ventus KRBS na outpatient, naka-family unit po siya na 10,000. And then, di ba po parang naka-separate din yung PEME na 10,000. So, separate benefit po siya for the crew. And then, 250,000 po yung sa inpatient benefit. May questions po? Yung 10,000 sa cardio, di ba? Papakita lang, let's say, meron kang pa-clearance, mabayaran mo sa K-Line Clinic. Diretso na sa cardio. Sir, hindi po siya katulad nung before natin na gamit na meron siyang laman. So, ang purpose po ng card is parang verification po siya. And then, kailangan niyo po mag-request ng LOA bago kayo pumunta dun sa mismo clinic. Or yung clinic po yung mag-request ng LOA. So, yung 10,000 na po na yun, sa system lang po yun ni AMAFIL para makita nila kung ilan na lang yung current limit ng member. Pero na-check ng K-Line Clinic. Let's say, mabayaran ka 2,000 tapos... Hindi po nila na-access yun, sir. Ang nakaka-access lang po ng is yung mga agent ni AMAFIL. Sila lang po nakakita rin yung mga remaining limit ng member na nagawin. Sir, kung walang online, sir, yung LOA na yun, sino mag-i-issue? Pwede po sa clinic, sir. Sila magbibigay? Sa tawag niyan, bibigyan po kayo ng form ng clinic. And then, pag fill out niyo po yun, i-input po ninyo yung card number, yung name niyo po. And then, yung clinic po yung tatawag niyo sa AMAFIL. And then, si AMAFIL po yung mag-issue ng LOA dun sa clinic. Yung validity ng card po, 1 year. 5 years po yung validity ng card, pero yung expiry po ng contract nung K-Line Group is every February 1 po siya. And then yung mga bagong issued na card, wala po siyang expiry date. So, as long as part kayo ng K-Line Group na si February, automatic nire-renew naman po ng K-Line Group every February 1. Pagkasama po kayo sa roster. Yung card. Ano lang po sa system, kasi po yung bagong issue ng card, sir, wala na siyang expiry. So, may question pa po? So, thank you so much po. Salamat. Lunch break.